Kidney mo, buhay mo. Bakit dapat mong bantayan ang chronic kidney disease? Walang masakit, walang simptomas, pero lumalala na. Chronic kidney disease or CKD is one of the most silent but deadliest disease among Filipinos today. Ako po si Dr. Delara, isang cardiologist, at madalas ko pong makita itong condition na to sa mga pasyente kong may sakit sa puso. At sa video na ito, I'll show you why we should care about our kidneys before it's too late. Ang chronic kidney disease sa isang kondisyon wherein ang ating mga bato ay hindi na nagfa-function ng mabuti. So ano bang main function ng ating mga bato? Ito ang naglilinis ng lahat ng mga toxin sa ating katawan. So once nasira po ang ating bato, yung toxin na yan ay kumakalat sa ating buong katawan. So ano bang mga simptomas ng mga pasyente na may chronic kidney disease? Because of this toxicity in the body, they experience fatigue, poor appetite, and eventually, pag hindi po naagapan, they will undergo renal replacement therapy or what is known as dialysis. Kasi ang dialysis, ito na mismo ang nagre-replace para linisin niya ang iyong katawan of all of the toxins. So meaning, yung iyong bato hindi na talaga nagtatrabaho kaya kailangan ng tulong coming from a machine para linisin ang iyong dugo against all of these toxins. Bilang isang doktor, napakahirap tingnan ng isang pasyente na may chronic kidney disease. May mga gamot na kailangan natin ayusin para hindi lalong maapektuhan ang pagsira ng kanilang mga bato. So kadalasan itong mga pasyenteng to, laging sinasabi, yan po bang mga gamot na binibigay nyo? Gamot na makakasira sa kanilang mga bato. Yan ay isang misconception sapagkat laging nasisisi yung mga gamot na binibigay ng mga doktor. Ito po ba ay tama or mali? May mga gamot po na pwedeng makasira sa bato. Pero, kailangang alamin muna natin bakit ba nagkakaroon ng chronic kidney disease ang isang pasyente. Ang chronic kidney disease ay nagiging resulta ng mga end-stage disease like hypertension that is poorly controlled, diabetes that is poorly controlled. So itong dalawang condition na to, sila ang pinaka-topmost 1 and 2 sa Pilipinas as the cause of chronic kidney disease. Kasi ganito yan, ang high blood at mga diabetic patients poorly controlled, sila yung nagde-develop ng chronic kidney disease. Kung ikaw ay walang ganitong condition, ano pang iba pang nakakasira ng ating kidney? Now, kadalasan, yung pagkain ng mga maalat at mga preservatives. So ito'y dapat mga iwasan natin sapagkat ito ang usually nagiging sanhi kung bakit nakakasira ito ng ating bato. Ang pagkakaroon ng sakit sa bato ay maraming kadahilanan. So sabi ko, ang high blood at diabetes, yan ang mga condition na pag hindi na-control, nauuwi ito sa end-stage renal disease o yung tinatawag na chronic kidney disease. Now, lipat naman tayo. Pag ikaw ay isang pasyente na alam mo nang may tama ang iyong bato, may mga pagkain ka bang dapat iwasan? Of course, number 1, pagkain maalat. Number 2, any food that has preservatives in it. Maraming pasyente nagtatanong, Doc, yung ibibigay na gamot mo ba sa akin, makakasira ng aking bato? So kadalasan ang sagot ko, definitely hindi. Bilang doktor, responsibilidad namin na protektahan ang lahat ng organs ng iyong body pag nagbigay kami ng gamot, especially ang inyong mga bato. Now, there are some instances wherein may mga gamot na iniinom ninyo na number 1, hindi galing sa doktor, na i-advise ng kapitbahay, nakita sa Facebook, nakita sa isang commercial, na you try taking it which is not advised by a physician and you continuously take it, then hindi mo alam, maaring ito ang makakasira sa iyong mga bato. Kaya importante, pag may mga gamot, kahit saan pagaling yan, you have to inform your physician about it para magkaroon ng mabuting advice tungkol sa pag-inom nito. So bakit nga ba tinawag na silent killer ang chronic kidney disease? Number 1, usually wala siyang simptomas. Pangalawa, normal ang ihi, pero during this period, tumataas na ang inyong mga creatinine. Ang masama, minsan late stage na. So nandun ka na sa stage na ikaw ay idadialyze na.
So, ano bang mga kondisyon bukod sa pagiging high blood or diabetic na poorly controlled ang nauuwi sa chronic kidney disease? Pag ikaw ay may history din sa family na may kidney problem, prone ka rin magkaroon ng CKD. So, ang tanong madalas is, pag ikaw ba ay mayroong chronic kidney disease, namamana ba ito? Well, yes, kasi may contribution din ang genetic composition ng isang individual. May mga disease like for example, chronic or acute glomerulonephritis, gouty nephropathy, no? Ito yung mga kidney condition that are somehow related to the genes that eventually can affect you and cause chronic kidney condition. So, paano ba nadadiagnose ang chronic kidney disease? Halos lahat ng tao alam creatinine, no? Creatinine is a test of kidney function. Pero you have to remember, tataas lang ang creatinine pag more than 50% of your total kidney function is already destroyed. Kaya, meron pang ibang mga tests that can really detect early on ang presence or absence of chronic kidney disease. And that is estimation of your glomerular filtration rate. Kaya po sa mga pasyente, hindi lang po dapat creatinine ang tinitingnan. Maganda po, pakita ang lahat ng laboratorio sa iyong doktor sapagkat may mga computation na ginagawa po para ma-estimate ano talaga ang real function ng inyong kidney status. Ang eksaminasyon ba sa ihi, importante yan. Opo, kasi diyan marami kang makikitang normal and abnormalities. Presence of blood, it's a sign of abnormality. Presence of protein, it's a sign of abnormality. At mga different sediments that should be absent in a normal individual. Kaya tandaan, prevention is better than dialysis. Ano bang dapat nating gawin? So wag pong matakot uminom ng gamot, especially dun sa mga hypertensive patients, diabetic patients. Yang pong gamot na yan, bukod sa lifestyle modification, ang makakatulong para maiwasan ang chronic kidney condition. Maraming pasyente natatakot sa dialysis. So ano bang mga paraan para maiwasan yan? Number 1, huwag mo masyadong maniniwala sa mga nababasa or nakikita sa ating mga social media. No? Lahat po iyan, you have to consult your physician about it. One important drug na madalas na-associate sa pagsira ng bato ay yung tinatawag na NSAID or non-steroidal anti-inflammatory medications. Ito po yung mga gamot na madalas inumin ng mga pasyente to relieve the pain. So yan po, very notorious if constantly being taken without any advice from the physician really cause damage to the kidney. Bukod sa mga pain reliever, may mga antibiotic din na kailangan ng advice mula sa doktor. Now, judicious use of these drugs is necessary because pag sobra po ang pag-inom nitong mga gamot na ito, then makakasira rin ito sa ating mga bato. Tandaan, ang mga antibiotics ay mga gamot against any infection. May certain doses po ito at duration of intake. Kaya importante, before taking it, you have to ask your physicians. Kaya hindi po pwedeng basta-basta iinom ng kahit anong gamot, whether ito ay NSAID, pain reliever, or antibiotic. Kasi pwede po itong makapekto sa inyong mga bato. Huwag mong hintayin na ang kidneys mo ay sumisigaw ng saklolo. Kaya namang i-manage ang CKD, basta bantayan lang. Ako po si Dr. Eileen Cynthia De Lara. Hit like, subscribe at continue po kayong manood para sa mga health tips para sa inyo.